So ngayon guys, gagawa tayo ng circuit na start stop, tapos diretso natin sa forward reverse. So ganito lang guys, ito yung mga gagamitin natin, itong mga contactor na ito gagamitin din natin ng breaker, itong contactor na ito tsaka ito. So saka na lang yung iba. So, start muna tayo sa start stop, tapos sa forward reverse. Bali ang circuit nun, halimbawa ito yung line 1, ito yung line 2. So ito yung linya ng ng supply. So line 1, line 2. Lalagay tayo dito ng switch na normally close, tapos mag-series tayo ng switch na normally open, tapos maglagay tayo ng i-connect natin yung coil ng ng contactor. So ito yung coil, iba-iba yung signal. Pagka sa PLC ganyan lang yung iba, pero okay lang yan, pareho na yan. Depende sa tapos yung dun sa coil, mayroon din siyang mga contact yan. Ito yung contactor ng na gagamitin natin. So itong coil na to dito, ito yung supply ng coil yan. Pagka sinuplayan mo ito, bali mamamagnet itong na to, tapos didikit yung mga ito, mag-short ito sa mga phase na yan. So may mga contact yan. Halimbawa ito tsaka ito. Kung single phase yung gagamitin natin, di dalawa lang yung magagamit natin, ito tsaka ito. Yung rest gagamitin natin as auxiliary contact. So yung isa ito kasi yung auxiliary niya, ito yung main contact na tatlo, kasi 3 phase siya. So pwede rin naman gamitin na auxiliary contact itong isang kung dalawa lang yung nagamit mo, kung kailangan mo pa ng extra pang normally open, kasi normally open lahat dito unlike sa mga ganito na meron siyang contact na normally open, meron din siyang normally close. Ibig sabihin pag na-energize ito, ayan, pagka na-energize, lumubog, so lulubog din ito. So yung normally close magiging open, pagka yung normally open magiging close, pagka na lumubog ito. So yung isa na contact dito, yung normally open, makita dito sa screen naka NO, so normally open ang ibig sabihin niya. Ito L1, L2, L3, ibig sabihin yan yung para sa natin, power na control. Pero pwede rin naman gamitin ito na as auxiliary kung nagkulang na. So yung contact ng contactor na ito, yan is siya ilalagay natin dito. So yung normally open, kasi normally open ito, so ididikit natin dito yan, para pagka press natin ito, ma-energize ito. Since na-energize na magaganon, yung mga contact niya lahat dyan na normally open, magko-close. So magko-close ito. Pag binitawan natin ito, hindi na mag-o-open ito, naka-steady na close kasi na-energize ito. So gawin natin sa sa software para pakita ko. Ayan. Okay. So gagawin natin dito, mag-a-assign tayo rito ng input. Halimbawa ito ay maglagay tayo dito ng stop o start, tapos stop. Ayan yung mga input natin na gagamitin. Tapos doon sa output, maglalagay tayo ng, sabihin natin, coil.
contactor na lang kasi contactor naman. Contactor 1. Lagyan lang natin ng contactor 1. So yan lang yung gagamitin natin. Bali dalawang switch. Tsaka asan na ba yung switch natin dito? Lang. So yan, gagamit tayo ng switch. Ito, push button na ito. Meron din ganito. Ito kasi meron na siyang normally close. Dito sa ibabaw, ito normally close, ito normally open. So, ito naman isa lang siya. So normally open lang ito. Ito na lang siguro gamitin natin dalawa na to. Ito na lang yung ating stop. Ito yung ating start. May indicator kasi ito, pero hindi na natin siguro gamitin yung indicator. Lalagyan lang naman ng supply dito para umilaw yung indicator. Ito. So ano naman, hindi na natin kailangan yan sa circuit natin. Gagamit na lang tayo ng indicator light para sa ano, sa para malaman natin na gumagana yung ating contactor natin. So ito ay 200 to 220 volts, so okay naman. 200 to 220 volts. Yan, so gagawa tayo ng circuit. Check natin ito kung gumagana nga, kung totoo yung sinasabi ko na pagka pinindot ito, magko-close ito dahil ma-energize yun. Pag binitawan ito, hindi na ito magbabalik sa dati na open. Tapos pagka press natin ito, switch na ito, yan, ito yung ating switch na yun dyan. Ito lalagay natin na switch dito. Ito naman ay ito. Pagka pinindot natin ito dapat mag-close ito dahil ma-energize ito. Ito yon. Tapos pagka pinindot natin ito na ito yon, ay ma-de-energize ito. Tapos mag-open ito. So gagawin muna natin sa ano, sa software para maipakita natin bago natin gawin yung hardwiring. Baliktad ano? Dapat ano pala? Hardwiring muna kasi advanced na ito, PLC na to eh. Ano na siya? Panghuli pag sa school, pero pag dito nauna na ang PLC. So kukuha tayo ng input. Dito tayo sa input. Sabihin natin ito daw yung stop natin kasi kanina ito eh, kung tatandaan nyo na lang, ito yung stop, ito yung start point. So isum ko sana zoom para makita yun. So kuha ulit tayo ng contact. Ito naman yung start. Okay, tapos yung coil na natin ito. So yung output, yung contactor 1 natin, so ito siya. So iba naman yung signal. Ayan o, iba yung signal, ay iba naman yung symbol pala, signal. Iba naman yung symbol. Depende sa software na gagamitin nyo guys. Iba-iba yan. Tapos yung kulang dito sa start button natin is ito, yung normally open contact ng coil. So dahil normally open contact ng coil, so maglalagay i-switch natin ito normally open contact ng contactor 1. Ayan. Ngayon i-simulate natin para makita kung gumagana nga. Run all IO, minimize lang natin yan, tapos ibaba natin ito kasi iba yung program na to eh. Pagka dito ka pipindot, hindi ka tulad ng iba, dito ka mismo pipindot sa dito ka mismo pipindot na i-click mo lang dito. Ito iba, dito ka magpipindot. So itong ano na nga pala to ay Trilogy version 7.52 build 07. So educational version kasi nag-aaral tayo. So
energize natin. Ibig sabihin, pagka nagkaroon ng blue, ibig sabihin, hindi na siya sa normal state niya. Ibig sabihin, kung normally open siya, ito, nagiging normally close na siya. Hindi lang niya pinapakita rito. Magkukulay lang ng blue. Ibig sabihin, active siya kung nagkulay blue. Yan, i-press natin yung start. Ayan. Nung press natin yung start, na-energize yung coil ng contactor. Tapos, steady na rin siya na nag-change state yung normally open. Ibig sabihin, naka-close na ito. Sayang kasi nawala yung program ko na nagbabago yung itsura dito. So, ganyan. So, steady siya na may power. Ibig sabihin ito. Ito naman, steady na naka-change state. Pag i-press natin yung stop dito, ito na rin yun. Pag pinindot natin ito, mapipindot ito. Ayun. So, wala nang power sa line natin. Sa ladder natin. Press ulit natin yung start. Ito. Start. Pindot dito. Pag pindot ko ng start, nag-blue din siya partially kasi nagbumitaw din ako agad sa sa pagpindot pindot ko ng steady. Ayan, naka-steady ako ng pindot dito sa start, hindi ko binibitawan yung yung pindot dito. So, naka-change state siya, yung normally open contact ito. So, ibig sabihin niyan, naka-steady pindot akong ganon. Ayan, naka-steady pindot akong doon. Pagka binitawan ko, mawawala yung blue sa taas. So, ganyan. So, na pa rin siya, naka-energize pa rin yung coil, naka-change state yung normally open contact na galing dito. Ito yung gagamitin natin. So, ito, tsaka ito, ko-connect natin dito. So, switch yan ng start. So, naka-parallel lang pala ito, tsaka ito, dito sa normally open. So, ganun lang. So, ngayon, hardwiring naman tayo. So, stop natin yan. Dadagdagan ulit natin yan mamaya. Ito yung normally close natin. So, ito yung stop button natin, yung red. Sabi natin kanina. So, ilalagay natin yung line 1 dito. Mas maganda na So, ilalagay ko to sa board sa susunod, guys. So, ngayon dito na lang muna para makita natin ng maayos. Yung pagkaka-wiring kasi sa board, gagamitan ko na ng banana plug. So, magpa-plug na lang tayo pagka nalaman natin to. So, yung isa lang linya lang kasi line 1 punta sa isang terminal ng normally close. Ito yung normally close, ito yung normally open. May kikita. Kung tester natin, ayan. So, ilagay ulit natin lang sa previous video. So, ito yung normally close. Ayaw. Luma na. Luma na. Gumagana. Hindi naman ito. Hindi rin ito. Dapat ito. Ito. So, hindi siya gumagana. Karoon siguro ng kalawang. Ayun, matagal na hindi ginagamit. Ito, pag pindot, mag-on. Pag binitawan, mag-off. So, ito na lang gamitin natin na start button. Ito, sana gumana ito. Ito yung normally close. Ayaw din. Yun. Kulang lang pala sa gamit. So, ganun-ganun din na yung dati ito. Kasi may mga corrosion siguro. May metal oxide na yung mga contact.
stop ito, dapat yung run natin ng ano eh. So ito na lang gamitin natin na ano na so ito tayo, gagamitin natin yung ano dito, normally close. Ito na yung ating ano stop, yung isang wire lang. Pause muna yung video guys. Yun. So susunod banana plug to para hindi na tayo mag-i-sco every now and then. So ayan, lagay muna tayo. Mahirap kasi yung nagbi-video habang ano gumagawa ng ganito. So yun. Yun. So naka-series yung ano based doon sa ating diagram na naka-series yung normally open contact. Lagyan muna yan. So ito yung normally close. So ito naman yung normally open gagamitin natin. Lagay lang natin dito. Hindi pa dumating yung ating order ng mga banana plug, pero ang ganda na yung nakikita nyo ganito. Pagka sa banana plug kasi mahirap ng mag ano. Tapos isa pa, isa na yung wire ito, i-series natin dito yung coil ng contactor. So yan, i-series natin dito yung coil ng contactor papunta naman dito sa ng coil ng contactor ito. So yung line 1 yan, tapos ito yung papuntang line 2. Pero guys, nakalimutan ko, gamitan pala natin ng circuit breaker 2 ampere para safe tayo. Yun. Mabilisan lang kasi may limit ang ating video recording. 10 minutes lang maximum. So, ayan. Ito yung ating supply. Supply natin dito. For demonstration purposes lang to, para ano, pero